guys! Ang magandang araw! Welcome sa aking YouTube channel. For today's video, kasama ko sa aking gala ang aking pamilya at kami ay pupunta ng Boracay. Wow! First time ko guys makakasama mag-travel by plane ng aking pamilya, kaya naman ay make sure na makapture ko yung mga ganitong moments sa aming pamilya, lalo na't lahat sila maliban kay Papa ay first time pa lamang makasakay ng plane. Alam nyo ba guys na isa sa mga simpleng pangarap ni Mama ay ang makasakay ng plane, at isa naman sa mga simpleng pangarap ko ay ang makapag-travel na kasama ang aking buong pamilya. Kaya kahit hindi pa kami kompleto sa ngayon dahil kulang pa sa budget, ay thankful pa rin ako kay God dahil paunti-unti ay naging posible ang aming mga simpleng pangarap. Hi guys! Finally, after almost 45 minutes na biyahe, nandito na kami ngayon sa Caticlan Airport. Alam niyo ba guys na lahat kami nakasama ko ay first time lang makakapunta ng Boracay, kaya super excited na kami. But before that, syempre kunin muna namin itong aming mga check-in baggage. Kami ay DIY lang guys sa aming tour sa Boracay, but nakapagpabook na rin ako ng aming accommodation sa Faith Village located at Station 3 ng Boracay. Hindi na rin ako kumuha ng airport to hotel transfer, kaya kapag DIY kayo guys, may mga tricycle dito na masasakyan papuntang port. The tricycle fee is 75 pesos for each person. Hi guys! If DIY kayo at first time nyo sa Boracay, before kayo mag-avail ng boat transfer or port to hotel transfer, check nyo muna yung price difference dito sa loob at sa labas. Mas napamahal kami guys dahil doon kami sa labas nagbayad. Dahil kasama na sa siningil nila sa amin yung port to hotel transfer. I suggest doon na kayo kumuha ng masasakyan sa Boracay Port papunta sa inyong hotel dahil mas makakamura kayo. Ang babayaran nyo lang guys dito sa loob ng port ay ang boat fee na 50 pesos, environmental fee na 120 pesos, at ang terminal fee na 150 pesos. And finally, we're here at Faith Village Garden sa Station 3 ng Boracay. I'll put the link on their FB page na lang sa description box at magkano ang rates nila sa 2 days, 1 night stay dito. And this is our room guys. Ayan, tinry na kaagad ni Pamangkin yung bed. At sa right side naman ito guys ay ang restroom. Hi guys! I'm back! It's time now to explore Boracay Island. At dahil 2 days and 1 night lang kami dito, I'll share with you kung ano-ano lang ang pwedeng gawin kapag limited lang ang time mo dito sa isla ng Boracay. At dahil lunchtime na, hanap muna kami ng aming makakainan. Kasama nga pala namin ngayon guys ang aking cousin who is working at Diniwid Beach. Sumaglit lang siya dito para kami ay bisitahin.
At nakahanap na kami guys na makakainan. Ang sarap naman mananghalian dito at napakaganda ng view namin sa harapan. Para lang siyang painting. Sobrang ganda. At ang aming lunch guys ay courtesy ng aking cousin. Yes guys, she paid for our lunch. Thank you cousin. Shout out sa'yo. After lunch guys, naglakad-lakad na muna kami dito sa Station 3. Plan sana namin pumunta ng D-Mall sa Station 2 kaso sobrang init pa kaya we decided na bumalik na muna sa aming accommodation para makapagpahinga at matulog sandali. At habang naglalakad ay na-amaze pa rin ako sa isla na ito. Tunay ngang napakaputi at napakapino ng buhangin dito kaya di na ako magtataka na dinarayo ito ng mga turista, mapa-local man at foreign dahil kakaiba ang ganda ng Boracay. Though may mga lumot pa siya nang kami ay bumisita ay mawawala din naman daw iyan after ng summer season. Kaya naman ay hope and pray na makabalik kami ulit dito sa amihan season para naman ma-witness ko rin ang kakaibang ambience itong isla ng Boracay during that season. Wow, nakakatuwa namang makakita ng mga bagong tanim na coconut tree dito sa isla ng Boracay na magiging shade ng mga magpapahinga dito sa shore in the future. Ito mo na agad, Earl. Hi guys! I'm back. It's 4:25 PM na ng mga oras na ito. Nakapagpahinga na kami at nakatulog na rin sandali. Kaya it's now time to explore more of Boracay Island. Our itinerary for this afternoon ay sa Diniwid Beach at sa Station 1 para mag-sunset viewing. Ang e-trike fee nga pala namin guys for 6 person papuntang Diniwid Beach ay 200 pesos. At habang nasa biyahe, nag-offer na rin sa amin ng land tour si Kuya Joey na aming driver. At dahil pasok naman sa budget at sa aming oras ang kanyang offer ay siya na ang kinuha namin for our land tour tomorrow. At nandito na kami ngayon guys sa skinita na papasok sa Diniwid Beach. Nasa 15 to 20 minutes din yung biniyahe namin from Faith Village sa Station 3 papunta rito. Ang sinadya ko talaga rito guys sa Diniwid Beach ay yung kanilang famous na mini keyhole. Kaya tara na, samahan mo kami! Guys, natatanaw ko na yung daanan papunta sa mini keyhole. Medyo malayo din yung nilakad namin from jump off. Nasa 7 to 10 minutes din yata. Ang pino ng buhangin, no? Grabe ate, oh. Hindi ko naman ibubos sa sabi.
And this is the famous mini keyhole ng Diniwid Beach. Maliit lang yung space, guys. May mga nakapila din na tao para makapagpa-picture dito, kaya hindi na ako masyado nakapag-take ng videos at nakipila na rin ako para syempre meron tayong remembrance. And this is our photo dito sa Diniwid Keyhole. Magagaling yung mga kumukuha ng photos dito, guys, ah. They know the perfect spot and perfect angle. Kaya naman better to give them tip, guys, na may ngiti sa labi kapag tayo ay nakisuloy sa kanila. After namin makapagpa-picture, paalis na kami ngayon papuntang Station 1 para doon na antayin ang sunset. Mula dito sa Keyhole to Wades Rock ang Station 1, we'll see if how many minutes kaya namin siyang lalakarin. Hi guys! So we are now near the Wades Rock na nasa aking likuran. Nasa 15 minutes na rin, guys, ang aming nilakad from Diniwid Beach na Keyhole. Dito na muna kami magpapahinga, guys, habang inaantay namin ang paglubog ng araw, at mabuti naman at hindi ganoon karami ang tao ngayon dito sa Station 1. Ay pagod na. Gusto na niyang matulog. Napakaganda talagang pagmasdan ng nililikhang kulay ng sunset sa kalangitan. Alam nyo, guys, kahit na paulit-ulit ako nakakita ng paglubog ng araw, hindi ko pa rin talaga maiwasang mamangha. Hi guys! At dito naman tayo ngayon. Syempre, hindi natin pwedeng palagpasin makapagpa-picture dito sa Boracay Sandcastle, lalo na napakaganda ng ating background. Hindi na kaya pang maglakad ni Mama from Station 1 to Station 3 kung nasaan ang aming accommodation, kaya sumakay na kami babalik. At ito na rin, guys, ang end ng aming day 1 dito sa Boracay. Bukas naman kami ay magla-land tour para sa mga famous tourist attractions nila dito, kaya see you tomorrow, guys! Good morning, guys! On our day 2 dito sa isla ng Boracay, nandito kami ngayon sa Boracay Mangrove as our first destination ng aming land tour.
ganda naman dito. So nice. Siya guys. Look at the view. Ganda. At yun yung view deck. Meron din ditong kumukuha ng pictures at videos. Try natin yung human drone ni Kuya if matutuwa ba tayo or may hilo. And that was it guys. Natuwa ba kayo or nahilo? Ang ganda dito sa mangrove, I suggest ipupunta kayo dito guys. Pupunta kayo ng early morning kung saan onti pa lang ang tao. Palabas na kami ng mangrove guys. Punta naman kami sa next destination namin. Ang aming sasakyan. Sasakyan namin sa aming tour. Go! On our way to our next destination, nadaanan namin itong Ati community. And someone told us that this community is regarded as the original settlers of Boracay Island. And we're now here at Bulabog Beach kung saan maraming nag-kite surfing. Punta na muna kami guys sa dulo kung nasaan ang famous na lining tree dito sa Boracay para kami ay makapag-picture. Si Orchin. Mga hapon na na kami makapagpa-picture kaya punta na kami sa aming next destination. Ang mga photos namin guys sa dulo na lang ng video na ito. Next stop ay dito sa Boracay New Coast at nandito din guys ang famous na keyhole na ating pupuntahan lake. Yan natin sinasabi bahay ni Heart eh. Napapanood din sa plan. Yan ang bahay ni Heart. From here guys, natatanaw na ang dagat at ang keyhole kaya bigla akong na-excite. Pero tayo ay nasa 5 to 7 minutes away pa doon sa keyhole. And finally, we're here. Yung mga sasakyan guys, hanggang dito na lang sa part na ito allowed. And from here, tayo ay maglalakad na papunta sa keyhole.
halika na, halika na. Saan tayo? Nakain. Wala kinuluto yan. Parang talap pa rin pala ang Ganda dating yan. dito po, parang nasa ibang bansa po yung sira niya. Ganda. Yes guys, ang ganda dito. I feel like I'm not in the Philippines habang naglalakad dito. Ang ganda niya. Sulit yung almost 30 minutes namin na biyahe para makarating dito. Pagod na si pamangkin ko. Oh. Gustong-gusto na talaga niya mag-swimming. At dahil feeling ko guys naboboard na si pamangkin, siya na muna ang pinaghawak ko ng camera. At nakita ko naman mukhang natuwa siya. Gusto na rin ata maging vlogger. Hi! And this is Boracay Keyhole guys. Hindi allowed ang paglapit sa mismong keyhole dahil closed na pala siya since 2023 pa dahil sa mga pollen rocks. Kaya kung mapapansin niyo, mayroong mga nakaharang na station dahil hanggang doon lang allowed ang mga bumibisita dito. Uy, kaway! Kaway! Lola, kaway! Nangangalay na ako ah. Hindi. Hindi na. Kaliwa kamay na lang. Kabalik na kami ngayon guys sa sasakyan dahil pupunta naman kami sa Boracay New Coast na signboard na siyang photo spot din dito. And we're here guys. Kung mahilig kayo mag-take ng pictures at videos, perfect spot din guys ang lugar na ito. Lalo na't napakaganda ng dagat at tanaw din dito guys ang people. Guys, the keyhole there at the ganda. Grabe, ang ganda dito pero sobrang init lang ngayon. So next destination namin ay ang Phuket. Bye! And we're now here at Phuket Beach guys. This was the last spot ng aming land tour at dito na rin kami magsuswimming, but before that, picture taking muna syempre para may remembrance. Marami ding mga souvenir shops dito guys at if wala kayong dalang beach mat, may mga nag-o-offer dito. Pero syempre kami ay ready kaya meron kaming dalang sariling banig. Ayan guys, ang mga beach mat na ino-offer nila dito. Mayroon din silang kayak guys if gusto nyo mag-kayak. At dahil meron kaming dalang banig, maghanap lang muna kami ng malalatagan at tapos kami ay mag-swimming na. Mother! Wake up, Earth! Woo! Oo. Lamay pa mo lang. Uy!
Ambon na! After namin makapag-swimming guys, sandali ay tuluyan ang bumagsak ang ulan. At dahil walang cottages sa Puka Beach ay napilitan na kami umahon dahil mababasa ang aming mga dalang gamit. Pabalik na kami sa sakyan guys at ang plan namin bago kami mag-check out sa aming accommodation ay maghanap muna kami ng pasalubong. And we are now leaving this beautiful island guys. Thank you Boracay for the unforgettable memories and hoping and praying na makabalik kami ulit. Thank you din guys sa panonood hanggang dulo. Please like and subscribe to my channel and see you on my next vlog. Bye!